Hello mga kababayan. So guys, sumulat na si Senator Coco Pimentel kay Senate President Chis Escudero para nga i-remind siya sa nakasaad sa konstitusyon na mandato nila na once na na-receive na ng Senate ang articles of impeachment, dapat forthwith na uumpisahan na yung impeachment trial. So dito nire-remind niya na ang ibig sabihin ng forthwith without delay, immediately. So kumbaga man parang sa disimuladong pamamaraan sinasabi ni Senator Coco Pimentel kay Senate President Chis Escudero na mali yung desisyon niya kung sa June pa niya umpisahan yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dito kumbaga man sinasabi niya na hindi pwede na hindi natin umpisahan yan agad. Kasi nga nasa konstitusyon na sinasaad dyan, once na na-receive na natin yung articles of impeachment, compelled tayo. Wala tayong choice kundi umpisahan yan. So dito makikita natin na kung tutuusin, kahit hindi siya yung Senate President, mas maalam pa si Senator Coco Pimentel pagdating dito sa mga impeachment proceedings kay Senate President Chis Escudero. Di ba alam nyo guys, sa eskwelahan, pagka tayo sa umpisa ng klase, boboto tayo, di ba? Yung mga class officers natin. So, ang usually na napipili na presidente, yung alam natin na parang somehow pinakamatalino sa klase. O kumbaga man, honor student, yung kumbaga responsable siya, di ba? So, dito, kung tutusin, hindi ko naman minemenos yung talino ni Senate President Chis Escudero, pero sa pagkakataong to, pumapalpak siya. Diba? Kasi talaga namang lahat na, pati nga yung mga associate justices ng Supreme Court, diba? Na si Associate Justice Carpio at saka si Associate Justice Ascuna, sinasabi na kailangan na umpisahan dahil kung hindi, parang mababasura na to. Kasi magkakaroon ng conflict dun sa time element. Kasi sa 19th Congress pinasa yung articles of impeachment, tapos sa 20th Congress nila didinggin, di ba? So dito mga guys, sana matandaan natin kung sino yung mga makaboses ng bayan. Kagaya nito, sa tingin ko lang dinidinig ni Senator Coco Pimentel yung kagustuhan ng taong bayan na maumpisahan na talaga to. Pero hindi niya to dinidinig ng hindi na ayon sa batas. Kumbaga, meron siyang pinaliwanag na kung saan nakasaad sa konstitusyon kay Senate President saan nakalagay sa konstitusyon yun na sila ay mandated by the Constitution na umpisahan na agad-agad without delay yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. So ibig sabihin ko, hindi siya nagagaling-galingan kasi hindi naman siya pwedeng sumulat kay Senate President Chis Escudero nang hindi back up by the Constitution, kasi ang pinag-uusapan dito kung ano yung nakasaad sa batas. Hindi pwedeng dahil kagustuhan lang ng taong bayan, ganyan-ganyan. Hindi mo yun maikakatwiran, di ba? Kay Senate President Chis Escudero. Mangangailangan siya ng naayon sa konstitusyon na paliwanag. Eto binigay na, di ba? So lumalabas talagang guys, sa tingin ko may lihim na agenda etong si Senate President Chis Escudero. Hindi ko malaman kung halimbawa yung mga re-electionist na mga senators nakikiusap sa kanya na wag mo nang umpisahan dahil nga hindi sila makakapangampanya. Kasi mapipilitan sila na pag dininig to, nandoon sila, present sila. So, lalo na sa mga mahihina na mga re-electionists na hindi makakapunta doon sa mga lugar kung saan sila mahina,
siguro nire-request nila to. Or yung isa ko may iniisip, ano ba yung kinakatakot ni Senate President Chis Escudero? Natatakot ba siya dahil halimbawa kabisado nila mga Duterte na talagang mga mamamatay tao? Kasi kaya mo masasabing mamamatay tao talaga tong mga to kasi kagaya ni ex-President Duterte, si Digong, walang nasa isip parang pagdilat pa lang ng mata, parang nasa isip na papatay. Kasi alam nyo kung ano yung nasa puso nyo, ayun lalabas sa bunganga nyo. So ito yung mga sinasabing papatay ni Digong, talagang marami na yung pinatay. Kasi nasa puso niya yon. At kung ano yung mga sinasabi mo, talagang pag mayroong opportunity at mabigyan ka ng dahilan, may dahilan ka, mabigyan ka ng opportunity, talagang papatay ka. So, hindi ko alam kung takot siya sa mga Duterte, Pero para sa mga re-electionist, ng mga senador, unang-una, hindi naman kayo binoto ng taong bayan dyan para sa pansarili nyo na managana kayo dyan, magpakasasa kayo sa kapangyarihan, tapos sa mga sahod nyo, sa mga benefits nyo. Kaya nga kayo binoto dyan dahil kayo yung boses ng bayan Tapos uunahin nyo pang mga kampanya na baliwalasan nyo yung tungkulin nyo. Samantalang tungkulin ng mga senador na dinggin agad to. Kasi guys, ang Senado, lalabas na yan ng impeachment court. Tapos yung mga senador, yan ang mga senator judges, nahatol kung guilty or not guilty, kung i-acquit ba nila o i-convict ba nila si Vice President Sara Duterte. So dito nga, sinasabi ko, mabuti may bayag tong Senator Coco Pimentel, na kahit yung boses niya parang nag-iisa laban sa, kasi 23 na lang sila ngayon. So 23 minus si Senator Coco Pimentel na nagkabayag para explain nantong si Senate President Chis Escudero, isa laban sa 22 senators, di ba? May bayag siya para ipagtanggol yung sa tingin niya na tama na ayon sa konstitusyon. So guys, ang sinasabi ko sa inyo, tandaan nyo yung mga, kung sino yung mga gumagawa ng mga tungkulin nila once na na-elect na natin sila, at sino naman yung mga hindi gumagawa ng mga tungkulin nila. Kasi kaya ganyan yung mga senador na yan, mga naninindigan sila. Kasi alam nila na ang mga Pilipino, mga bobotante, mga nakakalimot, hindi nagtatanda dun sa mga ginawa ba nila o hindi ba nila ginawa. Tapos alam nila talaga na pag may name recall yung pangalan mo, sikat ka, automatically pasok ka sa banga, maboboto kang senador. So guys, ibahin naman sana natin alang-alang sa ating bansa at sa future generation ng bayan natin. Lalo na yung mga may edad na ngayon na kumbaga nasa dapit hapon na ng buhay. Tapos boboto, di ba? Ito na yung mapapamana nyo na kung boboto kayo ng mga tamang senador, hindi dahil sa sikat sila, bagkus yung sa tingin nyo gagawin talaga yung tungkulin bilang senador. Magandang pamana na to sa mga batang henerasyon na baka sa future, dahil ang binoto yung mga tamang senador, may iba naman takbo ng politika dito. At kung may ibang takbo ng politika, may pag-asa pa ang bansa, may pag-asa pa ang bayan na mas umunlad pa ang Pilipinas. So, ayun lang guys, sinasabi ko na namumukod tangi si Senator Coco Pimentel na sumulat pa at nanindigan kay Senate President Chis Escudero na kailangan na talagang lang umpisahan at dinggin na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So guys, dito na lang ako guys, and blessings everyone. Bye!